Yes, yes, yes. But the most important thing of all is know your value. Know your value. Alamin mo na mahalaga ka. Ito ba yung tipong dapat magpa-importansya ako? Dapat sikat ako? Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Sometimes, aminin po natin, tayo rin po ang nagmamaliit sa mga sarili natin. At nangyayari po yan kapag dumarating yung mga sitwasyon na parang naiinggit tayo sa ibang mga tao, parang meron tayong mga issue, no, sa buhay, pero hindi po yan ang dapat nating maging attitude. The simple attitude here is know your value. Ang value mo wala dun sa mga bagay na pwede mong matamo sa mundo. Ang value mo ay na kay Jesus. Okay? Ang value mo ay wala sa pera. Okay? Ang value mo ay wala doon sa sasabihin ng ibang mga tao sa iyo. Ano mo? Lagi silang may masasabi sa iyo. Lagi silang may masasabing either maganda o pangit. Worse, puro pangit nga, di ba? So, kaya wag mong hanapin ang iyong worth sa tao. Wag mong hanapin ang iyong worth lalo na sa pera. Okay? Wag mong hanapin ang iyong worth sa material na bagay. Hanapin mo ang iyong worth doon sa nagpapako sa krus upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Alam po ba ninyo, naging kaugalian ko na rin po, nasanay na rin po ako kapag kami mga sitwasyon sa buhay. Okay, pinifilter ko ito through the cross. Binabalik ko sa krus lahat. Ito po, napakaganda po itong tip na ito. Ibalik mo lahat sa krus. Then makikita mo yung value mo. Ay, okay, Jesus loves me. Dumating po ba sa buhay ninyo yung tipong lahat ng tao ay parang against na sa inyo? Lahat ng tao ay parang feeling mo hindi ka gusto. Feeling mo left out ka. Feeling mo isolated ka. Ang tip ko sa iyo, ang tip ko sa inyo pag ibalik mo lahat sa krus. Know your value doon sa nakapako sa krus, si Jesus. Okay? Si Jesus ang sagot. Jesus is the answer. Kung nadadown ka, feeling mo, left out ka, alam mo, dumarating po sa tao yan. Parang minsan, dito po sa social media, minsan nag-i-scroll ka. Ito nangyari po ba sa inyo to? Sometimes you just scrolling, tapos makikita ka na parang, di ba, parang maaapektuhan ka, or worse, naiinggit ka. Dumarating ba sa akin yan? Yes, dumarating din po sa akin yan. Tapos, sometimes, naki-question mo, bakit iba? Alam mo, pag ganun po ang kasi si Satanas po ang nagte-tempt sa atin. That's why, even before scrolling sa ating mga social medias, mag-pray muna tayo. Pray that the Holy Spirit will guide us. Pray na kapag tayo ay nag-scroll na, yung leading na ni Jesus ang mangibabaw. Okay? At sa mga bagay pong ganyan, simple lang ang sagot. Ibalik mo lahat sa krus. Go back to the cross of Jesus. Alam niyo kung bakit? Mula doon sa krus ni Jesus, nandoon ang ating victory. So we're running from victory to victory to victory to another victory hanggang ma-meet natin siya sa rapture. Doon, ganun po ang buhay Kristiyano. Hindi po tayo yung nagraran to attain or to, hindi tayo nagraran for victory. We are victorious already. We are running from victory. We are not running for victory. Tandaan niyo po yun? Okay, Tagalogin natin. Hindi po tayo tumatakbo para magkamit ng tagumpay. Mananagumpay na po tayo. Sapagkat ang tagumpay natin ay nagsimula po sa krus ni Jesus. Ang starting point natin ay ang krus ni Jesus. Kaya sabi ko, go back to the cross always. Okay? Doon sa krus ni Jesus, nandun na po ang tagumpay natin. Mananagumpay na po tayo. At nandito pa rin po tayo sa lupa with a special purpose of sharing the good news. Sharing the gospel, sharing Jesus, sharing His love. Okay? So,
kapag ka nakakadama ka ng parang mga negatives, mga feeling mo down ka, simple lang ang sagot, go back to the cross. Mula dun sa krus ng Kalbaryo, tagumpay ka na. At mananagumpay, magtatagumpay, at patuloy na magtatagumpay. Walang pagkatalo, walang chance ang pagkatalo pag na kay Jesus ka na. Again, pag na kay Jesus ka na, I'm talking about you Christians. I'm talking about you born again Christian. Tayong mga hinugasan ng dugo ni Jesus. Okay? Tayong washed by the blood of the Lamb. I'm not talking about in general. I'm not talking about sa buong tao, lahat ng tao sa mundo. Nope. Nope. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. Those who believe only. Ayun ang susi. Okay? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan. Okay? Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Sino mang, ayan, maglalagak ng pananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung term na sino man, yun. Okay? Alam nyo, this is an open invitation para sa buong mundo. Pero yung tutugon, ayan na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Yung tutugon at, yes, Jesus. Yes, Jesus. I will receive you. Ayun. Check. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung Zoe kind of life. Zoe, sa Greek, ibig sabihin, tunay na buhay. Yung dito sa lupa tunay ba buhay? Yeah, buhay ka dito. Makinig ko mabuti. Kung nandito ka sa lupa pero hindi ka naman born again Christian, nabubuhay ka pero hindi ka buhay. Ngek! Buhay ka pero patay ka. Patay ang espiritu mo. Sorry, not sorry. Ha? Di ba? Nandito ka pero patay ka. Patay ang dead ang spirit mo. Hindi mo kilala ang tagapagligtas. Or should ang saklap pa nito, wala kang interest na kilalanin ang tagapagligtas. Savior, the Lord of Lords, the King of Kings and the Lord of Lords, the majestic Jesus, the love of my life, the love of our lives. Kung Kristiyano ka, si Jesus, ang pagmamahal natin sa tao ay galing sa pag-ibig niya sa atin. We love because He first loved us. We cannot love other people by just like that. Okay? No. Pag hindi ka mananampalataya, yung mga ipinapakita mong pagmamahal ay fake. Fake love. Diba? Pero pag na kay Jesus ka na, lahat yan, true lala. Amen? Masarap po maging Kristiyano. Again, go back to the cross where our victory begins. Okay? Ang mundo, ibang isip nila. Sa mundo, kailangan gawin mo to, gawin mo yan. Umuulan ng mga rules and regulations para magtagumpay. Alam mo, marami pong mga mananagumpay sa mundo. Maraming mayaman, maraming nagtataglay ng mga businesses, pero hindi naman sila mga Kristiyano. Hindi nila kilala si Jesus. Why? Dahil sa natural. On the natural. Kumbaga natural force. Kasi masipag po sila. Hanggang doon lang. Pero may kinalaman ba ang Diyos doon sa mga pagpapala nila? Of course, meron din po. May special purpose ang Diyos sa kanila. Alam niyo kung bakit? Yung kayamanan ng mga unbelievers, tayong mga believers ang makikinabang. Napatunayan ko po yan. Kaya ako po ay, totoo po yun. Hinahanda ng Diyos ang mga kayamanan niya para ibigay sa mga mananampalataya. Ang gagawin natin, ibuko natin ang mga kamay natin. Lord Jesus, I'm ready for the blessings. Naway makamtan ko na po mamayang gabi. Ang bilyones, not just millions, ang bilyones. Dolyares, bilyones. Walang imposible. I-bless ka ni Lord, hindi para sa sarili mo. Makinig ka mabuti, Makinig tayo mabuti. We will be blessed so that we can share. The power of sharing. When we share, we care. Okay? Because we share Jesus, we care for the whole world. God bless.
guys.